Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pangako sana na matayuan daw ng kanya pong tahanan, pero nangyari, binili daw ulit, pinabenta ang lupa at may nakatayo ng tahanan. Kasama ho natin ngayon sa studio, walang iba kundi si Arnold Makiling. Para reklamo po yung double selling daw ho ng lupa. Arnold, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Okay, ano ba nangyari? Kailan mo ba nabili itong lupang ito? Noong 2009 po. Okay. Tapos nung pag-uwi ko ng 2013, pinuntahan ko po yung yung lote ko yung sinasabing sa Maligaya. Okay. Sa Maligaya, anong lungsod to? Sa San Jose del Monte, Bulacan? Hindi, sa Lagro. Sa Lagro. Okay. So, ano nangyari? Magkano binayad mo na? Maabot na po ng kulang-kulang 50,000 po. 50,000 pesos. At anong sabi daw nung kausap mo dito sa nagbenta ng lupa? Ang sabi niya, hindi daw niya binenta yung lupa. Ang tanong ko po, kasi kanino nabili ng nakabili ron kung hindi na binenta? Oo. Tapos nung sinabi ko na ibalik ko na lang iparipan ko na lang yung pera, sabi niya, hintayin pa daw yung resolution sa HLURB kasi may kaso po yung lupa. Yung developer at yung may-ari ng lupa nagkaroon ng problema. Opo. Kaya kayo nadamay. So nakilala mo rin yung bumili ng lupa mo? Nakilala mo rin ba? Yung nagpatayo ng bahay doon sa lote ko, balik kapitbahay po ng ninong ko doon. Okay, para mabigyan mo ng solusyon ito kaagad, makakausap mo natin. Wala ba tayong Wala ba on air? Okay, siguro. So, anong plano mo ngayon, Arnold, at anong gusto mong mangyari dito? Ang gusto ko lang pong mangyari, maibalik na lang po yung naihulog kong pera kasi para makahanap na lang po ako ng hindi magulong Okay, una nag-down ka ng 20,000 pesos at yung monthly umabot na rin ng mahigit 20,000 rin. So, mahigit kumulang nasa 50,000. Opo. Okay. Nasa linya ngayon po ang ating pong suki, ang commissioner po ng HLURB, walang iba kundi si Antonio Bernardo. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Apo, si Alex Santos po to sa Kilos Pronto, live po tayo sa UNTV. Narito po si Arnold Makiling at mukhang may problema ho tayo dito, Sir Tony, dahil nga ho, mukhang ibinenta ulit po yung kanya pong nabili hong lupa. Double selling po ng lupa. So paano ho natin matutulungan po to si Arnold po, sir? Well, kung maitutulog niya sa aming tanggapan para makuha ko lahat po ng detalye, kung sino yung developer, yung mga binayad niya, pwede po natin siya matulungan. Kaya pwede pong pumunta sa akin po si Arnold para matugunan natin yung kanyang problema. Ang nabili daw ho niya kay itong si Susan Capili sa halaga hong 100,000 daw po yung lupa. Pero nakapag-down na ho siya ng 20,000 pesos at nakapaghulog na rin po siya ng ilang buwan. Kaya umabot na daw ho sa 50,000 pesos po ang kanya pong naibigay pong pambayad dito. Yun nga lang, pagbalik ko niya, nagulat po siya na may iba na hong naninirahan po doon sa kanyang lupa. Sandali po, hindi ko kasi na-umpisan yung phone pass interview. Yun po bang sinasabi niyang binilhan niya, developer po yun? Opo, si Susan Capili po. Opo, hindi, kung developer po yun, meron po kaming jurisdiction. Kasi kung hindi po developer, wala kaming jurisdiction. Yung po sanang maimumungkahi ko kay Arnold, kung maaari, magpunta siya sa aming tanggapan para makuha namin yung detalye ng complaint niya at papatawag po natin yung developer para pagpaliwanagin po. Okay, sige po. Sandali lang po, Sir Tony, nasa linya itong si Susan Capili. Ito po yung nirereklamo ho ni Arnold. Susan, magandang gabi sa iyo. Ay, magandang gabi. Pakibigay ho ang inyo pong panig kung bakit nga po nagkaroon po ng double selling dito sa lupa. Ano po yung nangyari ho? Bakit nagkaroon po ng double selling daw ho? Dinimanda ko yung may-ari ng double selling. Kayo pa ho ang nagdemanda.
Oo, ako nagdemanda. Dahil po yung inyo pong dinimanda, sila ho'y may kasalanan na binenta ho nila yung supposedly lupa sa ni Binenta Arnold. na nila sa akin bago binenta pa nila ulit sa iba. Okay. So sila ang may kaso. So, pwede mong tulungan si Arnold para mabawi ho yung 50,000 pesos ho niya na ibigay na ho sa inyo. Una, hindi 50,000. Alam ko, 40-something lang yan. Kaya lang sabihan mo siya, makipag-usap siya dahil alam ko, dahil 3 taong hindi siya lumilitaw at hindi na siya nagbayad, duminto siya. Kaya natayuan yung lote na binibili niya dahil hindi niya pinoteksyonan. Anong tugon mo doon, Arnold? Yung 3 taon po na sinasabi niya na hindi ako nagbayad, lahat po kami doon hindi nagbayad kasi may kaso yung may kaso sila. May-ari ng lupa sa yung ano. Oo, kaya nga may kaso, kinasuhan ko yung may-ari ng lupa. Tapos may nanggulo doon na mga taga Bureau of Fire Protection ng Quezon City. Sila yung naniningil na ulit nitong huli daw. Sila yung naniningil habang nakikipagkasuhan ako. Okay. Para ho siguro maayos itong problema at gusot at para mabigyan rin po ng kaliwanagan itong si Arnold, ma'am, handa naman ho si Ginoong Antonio Bernardo ng HLURB na kayo po ipag-meet at para maayos na po itong issue nito. Okay lang po ba sa inyo, Ma'am Susan? Ano ba daw ang problema dyan? Ay gusto ho niyang makuha ulit ho yung kanya po nabayaran ho. Kung yun ang gusto niyang makuha, may provision yung contract makukuha niya pero siguro mga penalty. Sana makipag-usap siya muna sa amin bago siya dyan nagpunta. Dahil dapat kasi sinabihan na namin siya, magreklamo siya sa barangay para makuha niya yung posisyon doon sa loteng binibili niya. Hindi niya yata ginawa. Hindi ho, ma'am, kasi napabarangay na namin yung nagtayo ng bahay doon. Tapos ang advice sa amin ng ang barangay, ikaw yung kakasuhan namin. Ako? Opo. Ako? Ano ikakaso niya sa akin? Yun nga po, kasi parehas kaming dalawang nagkiklaim na may-ari ng lupa, nakabili. Ay, sino ang pupunta namin doon? Okay. Dahil may pangako na... Nagpunta ka ba sa akin? Nakapag-usap ka na ba sa akin na tungkol dyan? Dati gusto mo kuhanin, di ba? Tapos sabi namin sa'yo, dalhin mo yung mga resibo mo, sabihin mo sa barangay na ikaw ang may right doon. O ngayon, nagbago yung gusto mo. Gusto mo i-refund yung pera mo. Kasi yun, naguguluhan ako sa inyo kasi minsan sinasabi nyo, tawagan nyo si Boss Mike, yung katiwala nyo. Tapos naman si Boss Mike pag kinausap ko, kayo naman kausapin ko. Saan ako pupunta? Ano ba? Nalilito ako sa gusto mo. Ano bang gusto mo? Gusto mo i-refund ba? I-refund na lang po. Ano ba gusto mo? Gusto mo mag-refund? Yes, Opo. refund. Kasi ako sa ngayon po, nangungupahan ako ng bahay. Hindi, ano nga gusto mo? Gusto mo mag-refund o gusto mo ituloy? Refund na lang po, refund. Sige, gumawa ka ng sulat na nagre-refund ka, isama mo yung mga dokumento mo. Okay. Ibigay mo kay Mike kasi si Mike ang nandun. Okay, Arnold. Okay, Ginoong Sir Antonio, nasa linya po kayo. Pwede ho kayo mamagitan sa kanila ho? Okay lang ba ho yun? Opo, pero mas maganda kung nag-uusap na sila ng ganyan, sila muna dahil ganun din ang gagawin namin pag-uusapin namin sila. Oo nga, ganun din. Oo. Kasi sige. ano yan na sale Okay, sige ho. At least payag naman tong si Susan na i-refund itong nabayaran mo, Arnold. So, puntahan mo na lang siguro pero kung ano lang ang legal, sige wala po. naman kaming dyan dahil legal naman lahat yan Okay, sige ho. Maraming salamat, Susan, at maraming salamat rin po kay Ginoong Antonio Bernardo ng HLURB. Salamat po. Salamat Okay, po. thank you so much.